Okay. Senator Risa. Thank you, Mr. Chairman. You're welcome, Sen. JB. Mayang hapon, Ginoong Las Cañas. May hapon po, Your Honor. Actually, meron po akong 6 na grupo ng mga tanong para sa inyo, pero para magkasya po sa 10 minuto sa round na ito, siguro yung top 10 muna na tanong ko para sa inyo. Una po, sa nakaraang testimonya ninyo sa harap dito sa Senado, klarong-klarong sinabi nyo noon na walang Davao Death Squad, ito ay media hype. Pero sa inyo pong memoirs at yung salaysay nyo kanina, paulit-ulit nag-refer kayo sa Davao Death Squad. So for the record po, Ginong Las Cañas, categorically sinasabi nyo po ba na nag-e-exist ang Davao Death Squad? Opo. Dito po sa pag-testify ko ngayon. Salamat kaayo. Ayon sa memoirs din ninyo, at kunento nyo rin po kanina, yung unang beses na yung phrase o yung pangalang Davao Death Squad ay ginamit in connection dun sa operation nyo kay Alan Tancio sa Bacaca Heights, Davao City. Nilagyan nyo ng cardboard na wag pamarisan, mga salot sa lipunan. Napukaw po yung atensyon ko dyan dahil dito nagkakalayo sa modus operandi na mga extrajudicial killings nitong huli. At sigurado ko alam nyo po yan sa mga balita. Sa tingin nyo po ba may mga pagkakapareho sa mga recent na EJ case at yung mga gawain nyo noon sa Davao Death Squad? Opo, Your Honor. Mr. Chairman, with the permission of Senator Tiveros, Yes, Mr. Chairman. are you asking about number 10 of his affidavit? Mr. Chairman, nagtatanong Wag in sa wag pamarisan. pamarisan. Yung Yes, affidavit Davao niya, Death Squad. earlier kasi I was referring sa page 131 ng transcript ng previous testimony. I'll get back to you on that, Mr. Chair, but in this recent question ay dun sa wag pamarisan, nagre-refer po ako sa affidavit, so i-check ko lang Yes. po yung exact. Yes, Mr. Chairman, sa paragraph 10 on Paragraph page 2. 10. Opo, ng Ang heading affidavit. po nitong paragraph na ito, starting 9 to 13, ang tawag po, Origins of Davao Death Squad. Yun po yung tinatanong nila, no, Mr. Chairman. And if I may put a question just on this thing, kung papayagan ng Senator Tiveros, kasi ito yung tinatanong niya eh. So maganda nang mabuksan natin to dito sa parting to. You see, Mr. Chairman, medyo may edad na ako, pero magaling ang mata ko eh. I drive without glasses, I read without glasses, I do practical shooting without glasses, whether it's 100 yards or 10 yards or 10 meters. So, nung tinignan ko itong affidavit ninyo, mula sa number 9, Origins of Davao Death Squad, hanggang number 13, sa buong affidavit nyo, ibang-iba ang font. Iba font, iba size. Tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo yung mga words na magkakamukha sa dati nyo. Parang ano ito eh, ang itsura, ang impression sa akin, kinopy-paste ito, buo na ito, inilagay dito sa affidavit nyo eh. Hindi ito katulad nung ano eh. Kayo ba nag-prepare ng affidavit nyo? Bakit ipinasok nyo itong ganito ng ibang font, ibang size? Itong particular Origins of Davao Death Squad. Particularly, tingnan mo yung size ng Mayor Duterte, yung size ng that, mga word na that, yung mga words na magkakamukha sa ibang parte ng affidavit mo, at saka itong buong Origins of Davao Death Squad hanggang number 13. Parang kinopya o pinaste from somewhere, pinasok dito sa affidavit nyo eh. Please respond, SPO Tres Las Cañas. Your Honor. Pardon po. Pardon po, yung tanong. Paano po napunta ito sa affidavit ninyo?
eh magkakaiba doon sa buong affidavit nyo, iba yung font, iba yung size. So, iba pagkakalagay dito. Sino naglagay? Mukhang Baka hindi yung ikaw. lawyer po kasi ito Mga naman lawyer, akin po. hindi ikaw. Original po ito akin. Yung Original original. po ito, Pero, baka sa- bakit iba ang... Ba't iba ito? Hindi ko Hindi po kayo alam naglagay yun. dito? Hindi po. Hindi ikaw. Mga Hindi. lawyer naglagay. Probably po. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Kasi yun ang tinatanong ni Senator Ontiveros. So, I don't know how the answer can come about kung iba ang naglagay. Thank you, Senator Soto. Please continue, Senator Risa. Thank you, Mr. Chairman. So ulitin ko lang po yung tanong na tinatanong ko sa inyo, Ginong Las Cañas. Sa tingin niyo po ba may pagkakapare-pareho sa mga recent na mga EJ case at yung mga gawain po ninyo noon sa DDS? Opo, yun ano. Ano-ano pong mga pagkakapare-pareho kung meron? Isa doon po yung riding in tandem. Yung e-fucking tape. Yung lagyan ng cardboard. Ay usually barilin sa ulo. Yun po. Maraming salamat po. Sa pagkakaalam niyo po, Ginong Las Cañas, may members ba ng DDS na nasa PNP ngayon? What you mean nasa PNP na dito sa Manila, Your Honor? Kung not necessarily po sa Manila, pero nasa active service pa o nasa hanay pa ng ating National Police. Kung sabihin mo po Davao Death Squad, hindi ko po masabi yan. Pero kung sabihin natin Death Squad, sana po meron. So sa Davao po, merong death squad na nasa death squad pero nasa active duty din sa PNP magkasabay. Sa ngayon po. Opo, personal ko po alam. Okay, salamat po. May ugnayan po ba ang DDS sa anti-illegal drugs group ng ating PNP? Wala po akong personal knowledge, Your Honor. Salamat po. Susunod na kaugnay na tanong po, matagal na pong may DDS sa Davao City, batay po sa salaysay ninyo. Meron pa po bang krimen at droga sa Davao hanggang sa ngayon? Pagkaalam ko po, meron pa po. So ibig sabihin po ay maaring sabihin na hindi po nagiging epektibong solusyon sa krimen at droga sa isang syudad ang pagkakaroon ng isang DDS doon. Tama po yun, Your Honor. Tapos Ginong Las Cañas, sa kahabaan po ng DDS operations ninyo sa Davao, sa estimate nyo po, ilan kaya ang naging collateral damage lang? Ibig sabihin, hindi nyo po sila actual target sa operations ninyo, pero sa pag-implement ng operations na iyan, ay nadamay sila, na aresto or nakuha nyo rin sila at napatay nyo rin po sila. Mga ilan po sila? Hindi ko na po mabilang, Your Honor. Medyo marami-rami rin po. Kung marami-rami po, Ginong Las Cañas, estimate, kasi kanina po nakapagbigay kayo ng estimate na halos 200 na personal yung pinatay, ang mga 300 na kasama ng ibang mga kasama sa DDS ay pinatay. Makapagbigay po ba kayo ng estimate sa komite namin, mga ilan ang na-collateral damage? Based po ng personal experience ko, sabihin na lang natin po, more or less mga 30. Mga 30 po. So sa kabuang 300, mga 10% nun ay mga collateral damage. Personal ko lang po na estimate. Opo, sa personal yung estimate. Ginong Las Cañas, pamilyar po ba kayo sa Oplan Tokhang? Ito po yung nagsimula ba sa Davao City? At kung tama ang tanong ko, kailan po unang inimplementa ang Oplan Tokhang sa Davao? Personal ko po ang pag-alam nung naging city director po si Chief PNP Bato. So nagsimula po yung Tokhang sa Davao. Kailan po iyan na unang inimplementa ang Tokhang sa Davao City? Sabihin po, Ginong Las Cañas, mga anong taon yon?
Kung hindi po ako nagkamali, Your Honor, 2012 yata. 2012. Itong City Director si Chief PNP General De La Rosa. At sino po ang nagkaroon o nag-isip ng ideyang Oplan Tokhang? Wala pa akong personal knowledge, Your Honor. Kung ganun po, Ginoong Las Cañas, sa obserbasyon niyo po ba, yung Oplan Tokhang sa Davao ay kapareho o katulad ba ito ng Oplan Tokhang na inimplementa ng ating National Police sa buong bansa? Halimbawa po, yung mga drug personalities ba, inipon din ba sila? Itong mga suspected drug personalities, inipon din ba sila para kuhaan ng letrato at para makuha ang kanilang personal information? Tinanong din po ba itong mga suspected drug personalities kung saan sila nagtatrabaho at saan sila nakatira? Your Honor, base lang po sa nababasa ko sa dyaryo, yung ditong application sa Oplan Tokhang, parang ganun. Pero sa Davao po, hindi ko po alam kung the same yung application. So, masasabi po ng isang observer na mukhang katulad, mukhang pareho yung estilo, yung disenyo at yung estilo ng implementasyon. Yung Tokhang ba sa Davao ay, sabi nyo, nagsimulang implementahin ito sa Davao noong 2012. Yung Tokhang ba ay ginamit para i-facilitate, mapag-groundwork yung gawain ninyo sa DDS? Halimbawa po, yung Tokhang ba ginamit sa Davao para i-identify at hanapin yung lugar ng mga target para sa inyo or sa mga assets ninyo na ma-neutralize? Your Honor, sa amin po, hindi po. So, hindi po. Balikan po natin, Ginong Las Cañas, yung sagot ninyo tungkol sa mga DDS na active members pa rin ng PNP, at least sa Davao. Maipapangalan nyo po ba sila kung sino sila? Isa po sa handler ng Maydit Squad doon na kasama sa grupo namin is si Jim Tan, si Sunny Benaventura, and then sa police po na tinuruan namin na pumatay, actual, is isa sa naging active pa ngayon is si Espioto Medina. So, sigurado ko, Ginong Las Cañas, na nililista rin po ito ng Committee Secretariat namin para sa desisyon ng komite sa pangunguna ni Chairman kung sino sa kanila yung imbitahin ng komite para madinig din yung panig nila. Noon po sa... Yes, Mr. Las Cañas. Your Honor, yung na-create po yung Heinous Crime Group, may mga yung bagong pumasok kasi nagiging isa na din ako sa mga senior, nag-retire na yung mga original na kasama ko. Isa sa mga may mga pumasok na bago is isa dito is si na dinala ni Jim. Ito si dating PO2 Provinsio Humawan. Ito si Renante Medina. Ito si John Ayaw. Ito si retired SPO2 Rizalino Aquino. Sila ang mga bagong pulis na sumali sa grupo namin. Well, in fact, is natuto na rin sila. Si now as Chief Inspector Ronald Lau, dahil pumasok si Lau sa grupo namin, is PO2. PO2 siya, PO3. So, isa sila sa mga tinuruan namin yung operation dito sa mga summary execution, pati yung pagpacking ng mga natawag namin doon, garbage. So sila ang mga new blood na pumasok. Dala sila ni now SPO4 Jim Tan. Pero may handler ng mga players
is a SPO4 Jintan and si retired SPO4 Sunny Bilbentura. So ito pong mga ibang pangalan ng mga tao na binanggit nyo, Ginong Las Cañas, ay hindi na miyembro ng DDS pero miyembro ng heinous crime group, at sa loob nitong group, samantalang sila din ay simultaneously active duty members pa ng PNP, ay nagko-conduct pa rin itong mga summary execution. Sabi nyo new blood pero implementing mga old, mga dati ng pamamaraan. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Yes, Your Honor, during my time. Ginong Las Cañas, ito bang mga active duty na police na at the same time dati nasa DDS o ngayon nasa heinous crime group, sila rin ba mismo ang nagpa-packing tape? Sila rin po ba ang naglalagay ng cardboard dito sa mga nata-target for summary executions hanggang sa ngayon? Sa Davao po? During my time po, sometimes, pero usually gumagamit kami ng tinatawag namin ng mga asset, mga force multiplier. So, huling tanong ko sa unang 10 minutes ko po, Ginong Las Cañas, sa memoirs ninyo, sa affidavit ninyo, binanggit nyo rin ang isang Ginoong Pulong Duterte. Sino po ang taong ito? Siya po ang anak ni Mayor Rode, na kasalukuyan pong Vice Mayor ng Davao City. At sa parehong affidavit, dun sa isang kwentong naganap, sabi nyo na tinawag kayo ni Paulo or Pulong Duterte na, tinawagan kayo at sinabi nila sa inyo na, bro, arbor ko na lang ni, ako na bahala kung Charlie Tan. Nung in-address po kayo na bro sa halip na SPO3, sa pagdinig nyo po ba, sa intindi nyo noon, work-related pa rin yung pag-arbor? Or personal na ba yung pag-arbor? Ano po yung ibig sabihin ng arbor sa inyo? At bakit, yon nung bro ang tawag sa inyo sa halip na yung ranggo ninyo sa PNP, anong dating sa inyo nung request na arbor? Yung word arbor po, pagkaintindi ko, parang akin na lang ito. Sa akin lang po understanding nga. I'm not sure. Pero yung pagtawag niya sa akin ng bro ay treat it as a personal since we were fraternal brothers. So yung pag-arbor nila sa inyo dito sa kaso ni Charlie Tan, yung pagsabing, o yung ibig sabihin, akin na lang to, hindi ito pag-arbor ng isang vice mayor sa isang SPO3, kundi pag-arbor ng isang Brad sa isang fraternity Brad, ganun po ba? Tama po, Your Honor. Dagan salamat, Ginoong Las Cañas. Thank you, Mr. Chairman. I'll ask Thank my you, next round in the Senator, next round. De Veros. Salamat po. Senator Soto is recognized. I can't wait to listen to the questions of Senator Pacquiao. So one of the main issues I wanted to ask was already asked earlier. So I will give up my time for Senator Pacquiao. Anyway, Senator Villanueva, who's supposed to be next. I'm here. Sige, you're next. I'll give it. Senator Pacquiao is recognized. And after Senator Pacquiao, Senator Joel. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Las Cañas. Your Honor. Naalala mo pa yung na-remember pa ni mo ang gatong pagkaroon ni mo dire paghalag ng testimony nung pumunta ka dito at nagbigay ka ng testimony. Yes, Your Honor. Naalala mo ba na
nag-take ka ng oath noon na magsasabi ka ng katotohanan? Yes, Your Honor. Tapos nandito ka ulit, nag-take ka ng mga oath na magsasabi ka ng katotohanan. Yes, Your Honor. Alam mo ba na sa magkasalungat na sinasabi mo dito sa Senate, nag-take ka na naman ng oath ngayon, eh hindi ka pwedeng palampasin ng Senado, ng body, na hindi ka i-contempt dahil sa dalawang testimony mo? Yes, Your Honor. Alam ko po. So alam mo yan, Opo, Your Honor. para mas malinaw lang. Opo, Your Honor. Nung sinabi mo, balikan lang natin previous na testimony mo dito nung nandito ka sa Senado. Sabi mo, nung tinanong ka ni Senador Villanueva, nautusan ba kayo ni Mayor Digong nung during time na yon na pumatay o may patayin? Sinabi mo, never. Sinabi niyo po yan. At tapos, sinabi mo rin na naaawa ka kay Mutabato. Tinanong niya, bakit ka naawa? Naawa ka because of, in the sense of your, sabi mo, in the sense of your honor, na nagamit lang siya. Tatanong kita. Dito ba hindi ka nagamit? Hindi po, Your Honor. Anong naisip mo? Bakit nagbago yung testimony mo? Bakit mo binago yung testimony mo? Anong pumasok sa isipan mo o sa puso mo na binago mo yung testimony mo? Yung desire ko po na malinis ang konsensya ko. Desire of what? Malinis ang konsensya ko. At totoo po ang pangako ko sa Diyos na to faithfully repent. Pagkatapos dito, wala bang kumausap sa'yo nung nag-appear ka dito nung first time? Wala bang kumausap sa'yo at nag-convince sa'yo na sumama ka, baliktarin mo yung mga sinabi mo? Mayroon ka bang, kasi ginamit mo yung Panginoon, mayroon bang kumausap sa'yo? Wala po, Your Honor. Sigurado ka dyan? Opo, Your Honor. Binayaran ka ba dito sa pagbago ng testimony mo? Hindi. May nagbayad ba sa'yo? Wala po, Your Honor. Anybody who convince you to change your testimony na dalhin ka rito at may mga kapalit, may nag-convince ba sa'yo? Wala po, Your Honor. Okay. Sinabi mo na humingi ka pagkatapos ng nag-testimony mo dito nung unang-una, marami na nakakilala sa iyo at maraming lumapit sa iyo at humingi, nagpapatulong sa iyo. At sabi mo nga, 4 na bisis, 4 na bisis tinanggihan ka at hindi nakakuha. Tapos sinabi mo hindi sumama yung loob mo. Nung sinabi mo hindi sumama loob mo, practically, common sense lang yan sa isang tao. Common sense sa isang tao. Sa tingin mo, mapaniwala mo ako na hindi sumama ang loob mo. Una po, Your Honor, hindi naman sila lumapit na magpatulong. Sinama lang po ako kasi okasyon na nandito ako at saka puro mga taga Davao. Pero napansin ko na lang po na parang gusto lang nila gamitin ang presence ko. Hindi naman sila nanghingi ng tulong na ako magpag-usap. Wala naman. Common sense din na hindi ka naman siguro isama gamitin para kung ano ka lang doon. Kundi sinama ka dahil iniisip nila na kilala ka, magagamit ka nila, at maaring sa akin lang to
maaaring ikaw ang nakiusap at tinanggihan ka ng 4 na beses o more pa. At medyo sa akin lang itong ikaw lang sabi nito. Sa akin lang is sumama ang loob mo dahil hindi ka napagbigyan. Hindi po, Your Honor. Ang isa na pong personal kong nakausap is yung tungkol po sa yung prangkisa. Si Atty. Delgra mismo kasi abogado ko siya dati. So, hindi naman kami tinanggihan ni Atty. Delgra. Nag-ano siya ng requirements. Pati yung anong klaseng sasakyan ang dapat bilihin. And then, yung kasama ko si Kapitan Salvador at si Kapitan Bantayan is medyo hindi kaya nila yung mga requirements. Hindi po tumanggi si Atty. Delgra kasi lawyer ko siya eh. Nung nakakaso kami kasuhan kami ni Edgar Cotabato, siya po ang binigay ni Mayor as counsel. Sinabi mo nga na sinabi mo rin na, di ba, kung para mapauulan pala siya, kailangan pala i-treated lang, yun na gawin natin. Tapos sabihin mo na hindi sumama ang loob mo. Di ba? Maging totoo lang tayo. Hindi yung may magpadala tayo sa mga udyok-udyok ng ibang tao dyan para gamitin ka. Sabi mo nga dito, ikaw may sabi naawa ka kay Cotabato dahil in the sense na ginagamit lang siya. Ikaw, baka ginamit ka lang rin. Hindi po. Sigurado ka dyan? Opo, Your Honor. Baka ginamit ka para to pin down the president, this administration. Alam naman natin. Mga Hindi Bisaya po. ta. Hindi po. Pagpadala rin mga kuan. Alam ko po ang repercussions. Sinugal ko po ang buhay ko, buhay ng pamilya ko. For the sake of truth. Hindi po dahil sa pera. For the sake of the truth. Alin ba ang paniwalaan namin dito? Yung unang testimony mo o ngayong itong testimony na to? Yung data po, Your Honor. Ito. Opo. Tapos, pag may third time, sabi mo, uy, bago na naman yung testimony ko. Sabi mo na naman, anong paniwalaan namin? Yung pangatlong testimony naman, pang-apat. Wala naman po akong ginawang third time na testimony po, Your Honor. Wala pa sa ngayon kasi hindi mo naman sinabi na yung first time mo pagka dito, hindi mo naman sinabi na may second time, di ba? Hindi natin alam, baka magkaroon pa ng 3, 4 na beses. Your Honor. Which is in fact, you must be thankful to us because you have given you have given time to appear again here to change your testimony because some of my colleagues, including me, objecting that no need to request you to do this investigation dahil same topic. Pero for the sake of the Filipino people and the body, we agree for that. Pinagkapagkasunduan namin na, sige, pagbigyan namin. Baka sa sunod, sabi mo naman, ay, may bago na naman akong testigo na may alam. Paano yan? Kaya nga, naguguluhan kami sa alin ang paniniwalaan namin. At sino ba, ito, diretsang tanong, sino magpapatunay sa testimony mo ngayon? Sa lahat ng sinabi mo ngayon, sino ang magpapatunay? Hindi mo pwedeng sabihin na sarili mo lang. Kailangan may magpapatunay. Hindi mo pwedeng sabihin na sinabi ito ng abogado ko. Isa po diyan, Your Honor. Yung personal kong involvement sa mga ginawa namin. Pangalawa, tinaya ko ang sarili ko. Alam ko makulong ako dito sa testimony ko. Makapatayin pa ako. Pangatlo, seguridad ng mga mahal ko sa buhay. Alam ko ang repercussions. Alam nila lahat. Tanggap namin po. Tanggap ko po. Alam mo, sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay,
basta pagdating sa pera, may alam mo yung kalagaran niya, di ba? Pagdating sa mga bagay, kahit ka mag-anak, ipahamag di ba? Naniwala ka niya, narinig mo na yung salita na yan, di ba? Marami pong nangyari, gano'n, Your Honor. Marami na nangyari, alam mo, dito, sa mga testimony mo na nakita ko, hindi ko alam, but before that, I will say this, before I end marami pang tanong sa'yo, bago magtapos itong I will appeal na i-contempt ka dito sa Senate. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Just to let you know, no? Na kailangan mag-contempt ka dito muna dito sa Senate bago pa i-file yung kaso mo dahil sa dalawang testimony na sinasabi mo rito. I'm sure aware ka diha kay giingnan kasi mga abogado, di ba? Opo. Pangutan-unta ka, yung gamitin mo ang Ginoo. Kano sa amang ka nagkumpisal sa pare? Nung na-admit po ako, Your Honor, sa Dabadok, first time ko po na dialysis. Nagkumpisa ko kay Father Elneri. Anong taon po yon? 2015. July yata. So tapos na yon bago ka pa pumunta dito sa Senado. Opo, Your Honor. Okay, nagkumpisal ka sa Panginoon. Sabi mo takot ka sa Panginoon. O nag-appear ka dito ngayon. Nung una, then nagkumpisal ka na. Tapos nagkumpisal ka, magsasabi ka ng totoo, hindi ka pa pala nagkumpisal sa pare dahil sabi mo sa Panginoon, pwede ba sa Panginoon na magdadalawang isip ka, magbabago yung isip mo, di ba? Dahil po, at stake po ang security ng pamilya ko noon, Your Honor. At saka po, advice ng grupo ko, especially ni Sani, kay Superintendent Antonio Rivera, kung pwede hindi ako magsipot dito, mag-report. Sabi ko naman, kung hindi ko gawin, magtago ako. Kundi hindi na ako nasinit. Madali kasing gamitin yan na nadahilan yung delikado yung pamilya namin. Ako giniginaw dito, bro. Tiisin ko lang. Ang lamig. Madaling sabihin kasi yon na dahilan. Anong pagkakaiba nung una at saka ngayon? Pareho man lang. Katulad nung sinabi ni ng ating chairman na walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba po sa una is, una-una hindi alam ng pamilya ko yung involvement ko sa ganitong gawain. Dito po, sa pag-testify ko ngayon, pinapaliwanag ko po sa mga mahal ko sa buhay kung bakit ko ito ginawa. Wala akong personal motive or political motivation against the President. Mabuti po sa akin si Mayor. Pangalawa po is gusto ko talagang linisin ang konsensya ko. Ang promise ko na mabigyan ako ng pangalawang buhay. Dahil hindi ko po ito kayang dalahin sa libingan ko. Itong lahat. I-risk ko po lahat. Inaintindihan ng pamilya ko. Dahil po sa paniwala ko, na dito po hindi ko in-expect na detailing all the truth, makalabas ako sa responsibilidad ko. Hindi po. Mr. Chairman. PO3, no, may I just, with the permission of Senator Pacquiao, something doesn't add up, ano? Kasi dapat nauna yung spiritual renewal mo or dapat nauna yung pag-testify mo rito
bago yung spiritual renewal, kaya ka nagpalit ng testimonya. Pero sabi mo, September 2015, o July 2015 even, ano, ang yung spiritual renewal, hindi ba dapat binigay mo ng buong buo ang sarili mo sa Diyos? Dahil spiritual renewal nga eh, bakit yung consequent or yung subsequent action parang na-delay? Sana yung sinasabi mong spiritual renewal, pagbabalik loob sa Diyos, nangyari pagkatapos mo nag-appear dito noong October 3, 2016. Na pag-aalaman mo na mali yung ginawa mo, pagsisisihan mo, magsasabi na ako ng totoo. Eh kung alam mo palang kasinungalingan ang sasabihin mo rito, assuming na yon ang nasa loob mo, noong October 3, parang nauna pa yung spiritual renewal mo. Paki-explain mo nga, naguguluhan kami kung anong klaseng spiritual renewal ang dumaan sa'yo, ang pinagdaanan mo. Mr. Chairman, ganito po. Kaya po ako nagpursige ng lumabas. Dahil ko Yun po... ang tanong ko, bakit nauna yung spiritual renewal mo doon sa ginawa mong, sa sinasabi mo na mali noong October 3, 2016? Isang taon, mahigit. Isa po dito... Anong nangyayari sa iyo ng between July or September 2015? Ano yung nangyari sa kalooban mo? Na dapat nga, sinasabi mo, spiritual renewal. Yung pala, pupunta ka rito October 3, kung alam mo, assuming na hindi totoo yung sinabi mo, tulad na sinabi mo ngayon, bakit nagawa mo pa magsinungaling? Nagkasala ka na naman sa Diyos. Because of the concern ko sa seguridad ng pamilya ko. Anong diferensya ng seguridad ng pamilya mo at sarili mo? Eh, presidente pa rin si President Duterte eh. Tama po yun, Mr. Chairman. Kaya nga po... Eh, nung September 2015, hindi pa siya presidente. Dapat noon ka lumabas. Dahil nagkaroon ka na ng spiritual renewal at hindi delikado ang pamilya mo kasi iba pa yung presidente noon. Sana naisipan mong dumulog. Halimbawa, kay Senator Grace po, kay Mayor Binay o Vice President Binay o kaya kay President Aquino. Yun ang tunay na spiritual renewal. Kasi marami po ako alam, marami ako napatay sa utos ni Mayor Duterte. Gusto ko na po magbalik loob sa Diyos. Sabi ko nga, hindi nag-a-add up yung ano eh. Wala pa po yun sa isip ko, Your Honor. Oh, so hindi ka nag-spiritual renewal. Kasi yung first na nagbigay ako ng confession sa pare kay Father Enrile is I thought that time na mamatay na ako. Well, that's just an observation, ano? Coming from the chair. Sige, Senator. Mr. Chairman. Baka yan ang tinuro lang sa iyo na dahilan para may point yung pagpunta mo rito, yung testimony mo ngayon na binago mo para may dahilan. Pero ang problema noon, nauna eh. Nauna yung confession mo bago ka kumbaga mahirap maniwalaan naman. Mr. Chairman. Senator Risa, then Senator Kiko. With the permission of Senator Pacquiao. Thank you, Mr. Chairman, sa permiso ni Sen. Manny. Kasi importante din po sa akin yung isang tanong ni Sen. Manny tungkol dun sa pagbabago nyo ng testimonya nyo. Nag-research po ako, Mr. Chairman, ng mga kaso, mga instances dati na yung recantation ay napag-alaman ng Senado din na mas magandang source nung katotohanan sa ini-investigate kaysa pa yung recanted na mas maagang testimonya. At isa na po dito, Mr. Chairman, yung sa fertilizer fund scam. Sa 2009, 728 million peso fertilizer scam hearing, sinabi ni Chairman Richard Gordon na noon din ay chairman ng Blue Ribbon Committee, tinanggap po ni Chairman Gordon noon yung recantation ni Feshan President Julie Gregorio. Earlier kasi, Mr. Chairman, sinabi ni Gregorio na she sold the fertilizer bottles at 600 pesos per bottle. However, she recanted later on. And she said that
she sold them at 150 pesos per bottle but passed them on at around 1,500 pesos each. So nung panahong yun na Mr. Chairman, sinabi ni Chairman Gordon na batay sa admission ni Gregorio sa totoong cost ng fertilizer, it was proven that only a small part of the fund, fertilizer fund, went to the actual purchase of fertilizers. At ang conclusion noon, Mr. Chairman, ni Chairman Gordon ay, and I'm quoting him, ang recantation malinaw. Admission against interest, practically yun, dahil lang sinasabi niya, nangyari ito dahil napilitan siya kasi gusto niyang ipagbili yung stock ng Fishan at nabigyan siya ng pagkakataon. So, isa pong halimbawa, Mr. Chairman, in the past, Mr. Chairman, what na yung year was isang that? recantation sa Blue Ribbon ay tinansya ng Blue Ribbon Committee mas mahalaga dahil yun ang may naglalaman, against interest po yung recantation, and yun ang naglalaman ng katotohanan for the investigation. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senman. Before Senator We know what year was that? Yes, Mr. Chairman, ito po ay taong 2009 po. Alright. Chairman si Okay. Sen Dick sa Blue Ribbon Committee on Alright. the fertilizer scam here. I have with me a 2013 case of the Supreme Court. And the Supreme Court says they have consistently maintained not to give credence to an affidavit of recantation. The Supreme Court looks with disfavor upon affidavits of recantation. Just for the record, I'll submit this to the committee also for your evaluation. Also for the record, Mr. Chairman, very briefly, of course, I fully respect yung looking with disfavor ng Korte Suprema sa ganitong issue. At the same time, separate and co-equal branch naman tayo. Kaya tingin ko mahalaga yung sense at wisdom ng Senado sa ganitong katulad na sitwasyon. That's well Salamat, taken, Mr. Senator Chairman. Risa. Senator Pangilinan. Permission of the chair. Thank you. Just very quickly, posible kaya ginoong Las Cañas na malaki rin yung naging epekto sa inyo nung nagsinungaling kayo sa harap ng Senado. Ibig sabihin, lalo kayong nakonsensya. Tama po yun, Your Honor. Dahil sa buong Pilipinas, nagsinungaling na naman kayo. At kasama pa dito yung issue ng dalawang yung kapatid. No? Tama po yun, Your Honor. Tininayin ninyo sa buong Pilipinas na meron kayong kinalaman doon sa pagpatay ng dalawang kapatid ninyo na yung pala ay meron. So posibleng dahil din doon sa karanasan ninyo sa buong Pilipinas kayong nagsisinungaling, lalo ho kayong kumbaga nasaktan at gusto nyong ayusin itong naging pangyayaring ito. Posible ba yun? Tama po yun, Your Honor. Please continue, Senator Pacquiao. Mr. Las Cañas, yung unang testimony mo rito, yun ang pinapaniwalaan ko. Kasi walang nagsasabi na sinungaling yun eh. Ngayon, ang pangalawa mong testimony ngayon dito, yan ang paniwalaan, hindi ko paniwalaan na totoo. Kasi according to the law, pag nag-oath ka, kailangan may value yan. Hindi yung wala sa puso natin. Kasi, so help me God eh. Di ba? Tama? Attorney Pacquiao, you have 5 seconds, ha? But we'll give you another 1 minute. Nirespeto ko po yung opinion niyo. Okay. Itong tanong ko, pwede kong bisayain ito para masabtan ganun mo. Kinsa nagbayad sa imong pang-dialysis? Liver transplant. Kidney transplant. Gipadalan ko ni Mayor Trosa ni Binaventura 200,000. And then after na release ko, after 6 days, pinadalhan ko ni Pongo ng 100,000. And then ang nakabil ko sa C package ng PhilHealth. Kano sa amin eh? Kailan ito? Kamagin yun, Kailan ito? Kano saan eh? yung pag-transplant ko. Oo. October 2, 2015. Dipadalhan ko ni Mayor Trosa ni Binaventura 200,000. And then after I was released, siguro mga after 3 days, 4 days, pinadalhan ko ni Pongo ng 100,000. Nagpasalamat ako doon.
Okay. Sinong nagbibigay sa iyo nga na tumutulong sa iyo financially? Si Mayor po, Your Honor. Meron akong allowance na 100,000 monthly. Hanggang ngayon? Last ko natanggap yung January. February, wala na. Nandito na ako. Nandito ka na. Opo, yun. Sigurado ka ba na walang kumimbinsa sa iyo? Itong tanong ko directly, pagkatanong ta ka, naabay membro dire sa Senado na isang senador o members kung kinausap ka, kumbinsihin ka, inganyuhin ka. Ay, ato. Tell the truth. Wala po, Your Honor. Ako ang niluol kang Senador Trillanes. Ako ang niluol, Your Honor. Through sa mga pare nga nagduol sa iya. Kaya siya ang akong gipili nga pwede na ako duulan. Pati sa ako ang isulti nga tanang tinuod. Sa imong testimony diri karon, wala pa nagtudlo sa imo ha. Ini senators, ini lawyers, bagado mo sa imong mga testimony karon. Wala pa nagtudlo sa imo. Wala, Your Honor. Sila nagkuha sa ako ang judicial affidavit, ang akong mga lawyer. Pero wala nagtudlo sa ko ang nagdikta nga mo na dapat i-butang. Hindi nyo ba ito pinractice? Yung pagtestimony mo rito? Hindi nyo ba pinractice ito? Saan kayo nag-uusap? Wala po, Your Honor. Wala po. Sigurado ka? Opo, Your Honor. Anyway, Senator Pacquiao, your time is up. Senator Joel is Sige ba, nice. Mr. Before I Sige, last question. I end my question, Mr. Chairman, I move to contempt the to cite to contempt Mr. Chairman, Mr. Las Cañas. I object, Mr. Chairman. I object, Mr. To the contempt. 1 minute suspension before Mr. we Chair. rule on the motion and the objection. This hearing is resumed. Mr. Chairman, after I talked to my colleague, Majority Leader Senator Soto, binabawi ko po yung motion ko para i-contempt siya, bibigyan natin ng pagkakataon for an explanation. I will explain that properly in the floor, not here, for giving him a chance to explain himself. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Pacquiao. Senator Joel is recognized. Maraming salamat, Ginoong Chair. Salamat din sa ating colleague kay Senator Pacquiao. Mula ho alas 10 ng umaga, naghintay po akong mataimtim para makapagtanong. At the onset, Mr. Chair, let me just put on record my deep appreciation to our chair for conducting this hearing, despite the fact, Mr. Chair, you and I agree that there's some sort of technicalities when you talk about the jurisdiction of this committee in hearing this particular matter. But I believe, Mr. Chairman, the truth is far more important than anything that we are doing here. At walang makapagjujuel sa katotohanan.
At lagi na nating naririnig na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. And we also believe that when technicalities prevent justice from being done, there should be people who should understand. And we wanted to be that institution, ang Senado ng Republika ng Pilipinas, para mapakinggan at dinggin ang pawang katotohanan lamang dito sa bulwagan ng ating minamahal na institusyon ng Senado. Mahalaga po ang katotohanan, and hindi ko po alam, Ginoong Las Cañas, kung gaano kahalaga talaga sa inyo ang katotohanan, at gusto ko lang pong muling ulitin na ang Senado walk the extra mile para ho dinggin kayo muli. Nakakalungkot lang po, kahit na lahat tayo naniniwalang importante ang katotohanan, mahalaga pa rin yung proseso. Hindi po pwede, Ginoong Las Cañas, na sa susunod na pagbalik nyo dito, iba naman yung sasabihin ninyo. At hindi lang po itong pagdinig na ito, kundi sa mga susunod pa at na mga pagdinig, hindi po pwedeng magkaroon ng mockery dito sa Senado na paulit-ulit, babaligtad. Kanina nakikinig ako kay chairman doon sa issue ni Mawanay, issue ni kung sino-sino na balibaligtad. Importante ho talaga yung proseso. At muli, balikan ko yung katotohanan. Importante, Ginoong Las Cañas, na naintindihan niyo ho ito kasi mahirap din po sa amin itong ginawa ho natin. At ako po, isa ho ako doon sa nagnanais marinig kayo at bigyan muli ng pagkakataon. Pag nagsinungaling ho tayo, hindi lang ho pagpatay ng tao yung ating ginagawa, kundi yung mga binanggit natin, yung bigat ng mga binanggit natin, kung sakaling ito'y pawang kasinungalingan lamang, marami din hong magugutom at mamamatay dahil sa kagutuman. Magsisimula ako, Mr. Chairman, and please allow me to just show a 1-minuter of what transpired in the last hearing, Mr. Chair. SPO3 Las Cañas. Sir, Yes, sir. kanina po paulit-ulit tinatanong po sa inyo na kung close ba kayo o hindi kay dating mayor at ngayon Pangulong Digong Duterte. For the record ho ulit, gusto kong itanong sa inyo, nautusan ho ba kayo ni Mayor Digong noon during that time na pumatay o may patayin? Never po. Never. Kung inutusan po kayo, SPO3 Las Cañas, kung inutusan po kayo, susunod po ba kayo? Hindi po. How can you convince us na ikaw ang mas nagsasabi ng katotohanan kaysa kay Matubato? Una-una po, hindi ko po pwedeng isugal ang almost 35 years po of serbisyo ko po sa pulis. Pangalawa po, yung pamilya ko po, mga anak ko. Hindi ka magbabago. Yung sinabi mo dito, paninindigan mo yun. Opo, Your Honor. Ginoong Las Cañas, natatandaan niyo po itong pangyayaring ito dito mismo sa bulwagan ng Senado ng Republika ng Pilipinas? Opo, Your Honor. Sir, pag tinanong ko po kayo ulit ngayon ng kaparehong katanungan, iyon pa rin po ba ang inyong isasagot? Hindi po, Your Honor. Hindi po. Opo, Your Honor. Kagaya po noong inutusan ba kayo ni dating Mayor Digong Duterte na pumatay? Ang sabi nyo, never. Ano ang sagot nyo ngayon? Totoo po. Kung kayo po ay utusan at sabi nyo, kung kayo uutusan pumatay, ang sabi nyo, hindi po kayo susunod. Ano ang sagot ninyo ngayon? Totoo po na nautusan ko pumatay. Ibig sabihin, inaamin yung nagsinungaling ho kayo sa akin. Sir, pwedeng tumingin ho kayo sandali, kahit isang segundo lang. Nagsinungaling ho kayo sa akin? Opo, Your Honor. At nagsinungaling ho din ho kayo dito sa buong kapulungan ng Senado. Sir, bilang kapwa Pilipino, bilang parehong naniniwala, sabi nyo, naniniwala din kayo sa katotohanan. Ano pong motibasyon nyo? Bakit kayo nagsinungaling ng harapan sa akin sa pagdinig natin noon
Ano ho ang dahilan at ano ang nais ninyong ma-accomplish? Una po, Your Honor, seguridad ko, seguridad ng pamilya ko. Tsaka at the time po is hindi pa po ako handa. Then kasama ko ang lahat ng grupo ko. Then may advice din sa akin. Then sinangayunan ko naman yung pagsisinungaling. I'm sorry po, Your Honor. Sir, security, hindi ho ba kung seguridad yung inyong iniisip, hindi ho ba mas mahirap po ngayon ang inyong seguridad? Totoo po, Your Honor. So, baka hindi ho security ang dahilan. Dahil sabi niyo ho, nag-agree kayo sa akin, mas mahirap po ang seguridad ngayon. Ang sa ngayon po is isa po yung konsensya ko po sa pag-deny lahat. At kaya nga nandito ako ngayon, pasalamat ako na nabigyan ng pagkakataon na matuwid ko po yung ginawa kong pagsisinungaling last October. Sir, puntahan ko ho mamaya yung konsensya. Balikan ko ho yung sabi niyo, pamilya. Nung time ho ba na nandito kayo, meron hong nananakot sa inyo? Sino po ba yung nananakot sa inyo? At ano rin po yung sinasabi sa inyo para binabanggit nyo nga ho na magsinungaling ho talaga kayo at yung pagsisinungaling nyo nga ho, medyo nakakagulat kasi medyo mabigat hong pagsisinungaling yung ginawa ho ninyo. Ang isa po nag-advise sa akin, si Superintendent Antonio Rivera, pwede consensus ng grupo na hindi ako magpakita dito sa Senate. Sir, banggitin ko yung own words po ninyo, kung pwede. So, kung pwede, may pananakot ho ba? Other than that? Kasi kung pwede, so which means sa Tagalog ho, ako ay lumaki sa Bulacan, kung pwede means may option eh. Yun nga, Your Honor. Kasi kumiwalay na po ako noon sa grupo ko. Nagpaalam ako kay Sani. January, hindi ko makamali, February 2015, sinauli ko yung allowance ko na 100,000. Bunga po nang meron siyang inutos sa akin. Yung ipahila sa akin, ipapatay yung isang pulis na nag-testify din dito, yung si SPO2, Hobincio Humawan. Gusto nila na hilain ko yun. And then, patayin ng mga players ni Jim. Dahil parang hindi na ito nag-clear kay Sani at saka nag-create ito na sariling grupo. So parang sinasabi nyo, may threat talaga? To my understanding is after nung marami kasi si Sani na may mga incidents na Sinong Sani ho ito? May dalawang Sani ho dito sa katabi ninyo eh. So, Binaventura po, Your Honor. Binaventura. Thank you, sir. Na pakiusap niya, yung last na ano is yung si SPO2 Provincia Humawan. Pero naprangka ko po siya na hindi ko na kaya. Una-una, meron akong physical disability. Pangalawa, meron akong spiritual renewal. Giprangka ko siya na hindi, Mr. Chairman, hindi ko kaya. information of Senator Joel Villanueva. Basta hindi contempt. Granted. Okay. Hindi nyo yung sasabihin ko, Mr. Chair. Mr. Las Cañas, sabi mo spiritual renewal. Alam mo ba yung spiritual renewal? Naintindihan mo ba yan? Sarili ko lang po ang understanding nung Kasi dito, first time ko naggawa na sabihin natin na alam ko kung anong spiritual renewal. Sinabi mo spiritual renewal. Nauna yung spiritual renewal mo pero continue ka pa rin gumagawa na hanggang January tumatanggap ka kamo. Sabi mo, Opo. tumatanggap ka pa rin ng Allowance. allowance. Paano na sa akin, alam mo pag ginamit ko ang Panginoon, takot ako niyan. ganito po. Nakuha may ibig sabihin ko. Pag spiritual renewal,
nagbago ka na talaga. Yun nga po, sinauli ko po yung allowance ko kay Sunny January o February 2015 dahil sinabi ko sa kanya, hindi ko na kaya na kasama na natin ang ating sariling patayin. And then, sinauli ko yung 100,000. Kailan yan? Kailan? 2015, kung hindi ko nagkamali, January o February. Before pa ako na hospital ng dialysis. Sinauli ko, ganito po, Your Honor. Binalik po niya sa akin. Sabi niya, tanggapin mo lang ito, Toro. Dahil baka ma-misinterpret ito ni Mayor. Alam mo, tabihan kita, ito, spiritual renewal. I-share ko lang sa'yo para maintindihan mo yung spiritual renewal. Opo. Kasi yan, punta ka dito, sabi mo 2015, nagpunta ka dito, nauna yung spiritual renewal mo, sinabi mo, pero nagsisinungaling ka pa rin nung pagkatapos ng spiritual renewal mo. Pagkakaalam ko ng spiritual renewal, explain ko lang yung spiritual renewal, Opo. Ang pagkakaalam ko, takot ka na magsinungaling, takot ka na gumawa ng kasalanan. Ang spiritual renewal, Bible reader ka, lahat ng sinasabi mo ay katotohanan. Tapos ito, dalawang testimony, dalawang testimony mo dito magkasalungat. Hindi yan. Sabi ko, para sa akin lang is natakot ako for you. No, kasi ginagamit natin yung Panginoon para idahilan lang natin, pero hindi naman talaga totoo, hindi natin nakikita. Kaya nga, the Bible says, let your light shine upon your brothers and sisters. How can your light shining na dalawang testimony mo, tapos sabi mo na una yung renewal, spiritual renewal mo. One day I will share you my experience about renewal, spiritual renewal, and also the Bible, but not here. I will explain it to you properly. If you want if you want to if you want understanding about spiritual renewal. So gusto ko lang ipaalam sa iyo dahil yung mga testimony kumbaga hindi tugma nauna yung spiritual renewal, tapos pagkatapos noon spiritual renewal, nagsisinungaling ka palagi, ginagawa mo lang parang pinaglalaruan mo ang Senado. Mr. Chairman, medyo masama na tingin ni Senator Joel sa'yo. Mr. Chairman, may interjection lang. Ito lang para with the permission of Senator Joel. With the permission of Senator I Joel. will give way as a Christian gesture, Your Honor. So, maaari makatulong lang ako, Mr. Chairman, para maliwanagan din si Senator Pacquiao dito sa ibig sabihin ng spiritual renewal. Arthur, nung nagkaroon ka ng spiritual renewal, pumatay ka pa rin ba ng tao after nun? Wala na po. Ikaw ba ay nagbagong buhay na pagkatapos ng punto na yun? Opo. Kung yung dati, before the spiritual renewal, pumapatay ka ng tao. Opo. So, nung nagkaroon ka ng spiritual renewal, hindi ka na pumatay. Wala na po. Yun. Sigurado ka. Nung binibigyan ka ng trabaho, anong ginagawa mo doon sa mga trabaho na yan? Yung last po, yung kay Espioto Humawan, na giprangka ko na si Sunny Benaventura, na hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya. So, umiiwas ka na. Opo. Okay, nagbago ka ng buhay as a result ng spiritual renewal. Pero, nung hearing, ang hinihingi kasi doon, ituturo mo yung presidente ng Pilipinas sa involvement niya. Iba yon, public confession yun. Kasama, yun ba sa interpretation mo ng spiritual renewal, pagbabagong buhay mo lang? O kasama na doon yung ituturo mo yung presidente nung panahon na yan? Ang objective ko po is malabas ko po ang buong katotohanan para I think you made your point clear enough, Senator Sunny. So we can have Mr. we Chairman, still have three with the permission of colleagues. Mr. Chairman, out of courtey, Mr. Chairman,
May we have the floor? Yes. Out of courtesy for the other senators who have not asked questions. Yes, that's exactly my point. Thank you, Mr. Chair. Kaya, Senator Joel, please finish up your remaining time. Wrap up. I just started, Mr. Chair. Mr. Chairman, sige ho, bibilisan ko na ho. Puntahan natin, Mr. Las Cañas, itong affidavit po ninyo. Binabanggit po dito sa pagbabasa ko lang po, no? Parang sa una, nung pumapatay ho kayo, kasi sinasabi nyo ho, mga drug syndicates, mga kidnappers, etc., drug addicts, hold-uppers, parang dito sa paglalahad ninyo, correct me if I'm wrong, parang during that time, proud ho ba kayo? During that time ho, proud ho ba kayo that you're killing the bad guys? My mindset po at that time is that it's the welfare of the majority because yun nga doon Sige po, yes or no na lang ako. Parang proud ho kayo, di ba? Kasi Yes bad po. guys, Yes po. sabi yun, nag-aasik ng lagim, menace in the society, so ligpitin. Yes So po. parang happy kayo. But then, dito sa affidavit nyo, sinabi nyo, hanggang sa dumating na we became like hired or contract killers who killed not only criminals but innocent people. Mr. Las Cañas, kailan nyo na-realize na teka lang, hindi lang bad guys yung pinapatay natin, kundi pati mga inosente? Noon pong nag-dialysis na po ako, That was year 2015. 2015, after about 200 plus killings, 300 plus killings na sinabi yung sinamahan nyo, doon nyo na-realize. Opo, yun. Question ulit, kayo ba merong pagkakataon na inutusan na nirefuse nyo po yung order to kill someone? Opo. Meron po. So, kung ma-remember ko po, Your Honor, una pong nirequest sa akin ni Sani, it was before the 2010 May election. May isang pare na papatay, Father Lapata, Sino po ang nag-utos sa inyong pumatay? si Sani Benaventura. Dahil ito pong parang ito is sa kanyang mga humili, according to Sani, is very critical kay Mayor. At saka parang pabor naman, doon naman kay former Speaker Boy Nograles. Dito po, i-discourage ko siya. Sinabi namin ni Jim na mabigat ang habol dito. Kasi pare ito. Then, siguro twice niya itong na-propose. And then, delete namin. Nung nanalo na si Mayor, nawala na yung interest niya. And then, isa pa, So hindi ko kayo sumunod. Yun lang ho yung tanong ko para lang tayo. Hindi ko kayo sumunod. hindi po. And meron po bang kayong personal na pagkakaalam regarding a member of this so-called na binabanggit niyo pong DDS na pinatay because such member refused to carry out an order? Kasi kayo ho, nag-refuse kayo pero hindi naman ho kayo pinatay. Meron ho bang iba na nag-refuse pero pinatay? Merong isa na gusto din niya ipapatay yung sinabi ko kanina. Itong si SP Otto Copincio Humawan. Pero hindi naman na napatay namin. Uulitin ko po yung tanong ko, Sir Las Cañas. Opo. Meron ho kayong pagkakaalam na miyembro ng so-called DDS, inutusang pumatay, hindi ginawa yung utos, ang nangyari binalikan siya, pinatay siya? Wala pa akong na... Wala po. Thank you po. Balikan ko yung kanina at marami yung nag-point out nito. Hindi ko rin ho kasi mapag-settle sa aking isipan. Pagkatapos nyo hong magtestigo dito, ang dami hong lumapit sa inyo, nilapitan po kayo. Sabi nyo, gusto kong tanungin, bakit ho kaya kayo nilalapitan para dun sa mga projects na yun, no? At sabi nyo nga ho, kayo na ho nagsabi,
4 na beses naman na nireject at hindi naman ho pinatulan yung inyong nilakad na proyekto. Una po, Your Honor, wala po akong nilakad. At saka, Nilapitan po kayo, sir? hindi naman exactly nilapitan na ako ang makiusap. Opo, pag nilapitan ho kayo, talagang hindi ho kayo makikiusap dahil kayo ho yung nilapitan. Sinasama po ako dahil po nung nandito ako is nag-follow up kami ng retirement ko. Nung isa lang po nung talagang nakiusap sa akin yung barangay captain ng Buhangin dahil magtayo sila ng yung transport. Nag-apply sila ng... Sige po, para lang mabilis, para nahihiya din po ako sa aking mga kasama. 4 na beses po, yung sa STL, yung pong sa brokerage, yung pong sa proyekto, yung pong pagsusupply. Sa brokerage po, wala po. Nagtayo po kayo, di ba po? Yung binanggit niyo po kanina. Sinubok niyo po. Pass. Wala po. Pass na po yun, mga 2012 o 2013. So before po yun na nag-testify. But Yes. again, to cut the story short, you are part of that group. Kasi binanggit nyo nga ho, kasama ho kayo talaga at may effort ho kayo. Hindi naman ho zero effort. Ginamit nyo lang po yung pangalan nyo. Puro kasi mga taga Davao. Opo. So tama po ako na kasama po kayo. And hindi ko lang din ho talaga, I share the sentiment of the chair na walang sama ng loob, walang damdam, walang hinayang, kasi kasama ho kayo. Mr. Las Cañas, pupuntahan ko po yung konsensya tsaka spiritual encounter. Hindi po ako magmamagaling sa Biblia o may mas alam sa spiritual encounter sapagkat naniniwala ho ako, personal ho yan eh. Relationship po yan sa Diyos at tingin ko lang po, gusto ko lang pong pagtuunan natin ng pansin kung naniniwala din ho kayo sa Biblia. Doon po sa John chapter 8 kasi merong babae po doon na nangalo niya. Binabato ho hanggang mamatay, supposed to be babatohin. Nung dumating ang Panginoong Jesus, sinabi ng Panginoon, bumato yung naniniwalang hindi siya kailanman nagkasala. Wala akong bumato, naligtas itong babae na ito. Lumapit po ang Panginoong Yesus dun sa babae at sinabi niya, sin no more. Sin no more. Pinapatawad ka, pero sin no more. Pagkatapos niyong banggitin itong spiritual encounter, bumalik ko kayo sa Senado eh. Pagbalik niyo sa Senado, doon ho kayo nagsinungaling sa amin. Hindi ko alam kung papaano niyo po kaming lahat, lalo ho ako, no, makumbinsi. Gusto ko hong makumbinsi na totoo yung mga sinasabi niyo lahat at napaka-noble ng inyong intention para isalba ang ating nag-iisa at minamahal na bayan. Parang ganun ho yung dating niyo eh. Pero bakit ho nagsinungaling pa rin ho kayo? Bakit ho pagkatapos noong mag-testify kayo, sumama ho kayo dun sa grupo na siguro hindi naman dapat ikaila sa atin lahat na mataas yung balor ninyo nun eh. Pinagtanggol nyo yung Pangulo, nirebat nyo at nireject nyo yung lahat ng testimonya ni Mr. Matobato. So nandun ho kayo. So ngayon, ang hirap isipin, doon ba talaga sa spiritual encounter na yun? Hindi ba doon? Ano ba talaga yung katotohanan? Hindi po ako kusang sumama dyan, Your Honor. Kasi okasyon lang po nga nagkita kami. Lalo pa si... Doon muna tayo, sir, doon sa nagsinungaling ho kayo after nung spiritual encounter. Paano nyo nakayanan yun? So tingin nyo ho, kulang ho kaya yung spiritual encounter nyo during that time? Hindi ko po sabi yun, Your Honor. Sa inyong personal po, kung nagsinungaling ho kayo pagkatapos ng spiritual encounter, may kulang po kaya dun sa spiritual encounter niyo na yun? Is that your last question? Your time is up, Senator Joel. Well, sige Mr. Chairman, para magparaya po ako sa iba nating mga kasama. But let me just put on record, Mr. Chairman, na
maraming realization si Mr. Las Cañas. Other than that question, I'd like to pose another question. Ano talaga yung motivation ho ninyo, Mr. Las Cañas? Babagsakin ba si Pangulong Duterte? Ito po ba ay warning para sa amin dito sa Senado? Meron ho ba kayong nais itulak na mga batas na gusto nyong sponsoran namin para hindi na maulit at maitama talaga yung maling mga kaganapan noon? Ito hong mga katanungan na ito yung gusto kong marinig, yung katotohanan, yung mula sa inyong puso, na gusto ko rin hong maniwala na nag-undergo kayo ng spiritual encounter. Ngunit kung babanggitin nyo po na pagkatapos ng spiritual encounter ninyo, nagsinungaling ho ulit kayo, parang ang hirap po paniwalaan. Sana po naiintindihan nyo where we are coming from at nais din namin ang katotohanan, nais namin ang progress dito sa ating bayan at wala ho tayong gustong kilingan, wala din tayong gustong protektahan kundi interest lang ng taong bayan. Maraming salamat, Mr. Chair.